Magandang gabi, Luzon, Visayas at Mindanao. Narito na ang nagkakaisa at pinakamalawak na pagbabalita sa pangunguna ng Presidential Communications Office na kinabibilangan ng Philippine Information Agency, Philippine News Agency, Presidential Broadcast Service, Radyo Pilipinas, IBC at PTV. Ihahatid namin ng mga komprehensibo at mahalagang balita mula sa iba't ibang bahagi ng bansa. Mula sa PTV, ako po si Joshua Garcia. Ito ang Balita Pambansa. Ngayong gabi sa Balitang Pambansa, presyo ng bilihin patuloy na bumababa kasabay na rin ang pagsisikap ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. na maging abot kaya ang pagkain, pantawid pamilya at ayuda sa mga nangangailangan. Tiniyak rin na magpapatuloy. Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. pinasisiguro sa Office of Civil Defense na dapat handa ang bawat Pilipino sa anumang sakuna. Pamilya ng mga Pilipino sa Myanmar umaasang makakapiling ang mga nawawalang kaanak sa nangyaring malakas na lindol kasunod ng pagdating ng rescue team mula sa Pilipinas. Malacanang itinanggi na tinatarget ng mga otoridad ang mga Chinese sa Pilipinas. At kita ng mga magsasaka ng sibuyas sa Ilocos Norte, inaasahang mas lalaki pa dahil sa contract farming deal. Una po sa ating mga balita, tiniyak ng pamahalaan na nananatiling prioridad na gawing abot kaya ang presyo ng mga bilihin. Patunay nila dito ang presyo ng bigas na lalo pang bumaba. Ang detalye sa Balitang Pambansa ni Clazel Pardilla ng PTV Manila. Todo kayod bilang tagaluto sa karinderya si Rosaline. Pinaghahandaan na kasi niya ang gastos ng kanyang dalawang anak para sa susunod na pasukan. Kaya pati ang natitipid sa bigas, itinatabi na rin niya. Oo, bumaba. 60, ganun po yung mataas. Ngayon bumaba na 50, 55. Saan niyo po ginagamit yung natitipid? Ipon. Pagdating na school load, pambili ng gamit. Alinsunod sa layunin ng administrasyon ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. na gawing abot kaya ang presyo ng mga bilihin. Mula 58 pesos noong Enero, ibinaba pa sa 45 pesos ang maximum suggested retail price sa imported rice na sinimulang ipatupad ng Agriculture Department noong Lunes. Bungaan niya ito ng patuloy na pagbaba ng presyo ng bigas sa pandaigdigang merkado at resulta ng mga hakbang ng pamahalaan para mapababa ang presyo ng bigas. Naipatupad ang MSRP matapos aprubahan ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang pagbawas sa rice tariffs sa 15% mula 35% noong Hulyo 2024. Ayon sa palasyo, simula nang ipatupad ang MSRP, nabawasan na ng 19 na piso ang presyo ng inaangkat na bigas na pumapalo noon sa 64 pesos kada kilo. Naging dahilan yan para mapabagal ang inflation rate na karaang buwan ng Pebrero. Malaking benepisyo rin yan para sa rice retailer na si Christopher. Kung dati kasi 80 kaban lamang ng bigas ang kanyang nabibili, ngayon 100 sako na. Yung dati, nasa 1,350 ang puhunan yan. Ngayon, nasa 1,1 na lang. Malaki talaga binaba. Para matulungan ang mahirap nating kababayan na magkaroon ng disenteng mapagkakakitaan, namahagi ng 375,000 pesos na halaga ng tulong pangkabuhayan ang Department of Social Welfare and Development sa 25 benepisyaryo ng Pantawid Pamilyang Pilipino Program mula sa isang katutubong grupo sa Santa Ana, Cagayan. Bahagi ito ng Enhanced Support Services Intervention sa ilalim ng 4Ps. Layo ng assistance package na ito na makatulong sa pagpapalawak at pagpapatibay sa kabuhayan ng mga benepisyaryo. Kabilang sa mga ipinamahagi ay isang fish smoking machine, sealing machine, plastic bottles at iba pang sangkap sa paggawa ng bagong isda at alamang. Nag-abot din ng LGU ng Santa Ana ng 198,000 pesos sa pagtatayo ng isang pasilidad na magsisilbing pagawaan ng mga produktong isda. Mula sa PTV Manila, Clazel Pardilla, Balitang Pambansa. Samantala, nagsimula ng pag-aralan ng Regional Tripartite Wages and Productivity Board sa buong Pilipinas ang mga petisyon para sa hiling na dagdag sahod. Sinabi yan ng Malacanang sa harap ng hiling na aumento sa sahod ng isang labor group na gawing urgent.
ang panukalang batas na naglalayong itaas ang sahod ng mga manggagawa ng hindi bababa sa 200 piso. Ayon sa palasyo, masusing pinag-aaralan ang mga petisyon at kinakailangan tignan ang mga employer at mga empleyado. Sa ngayon, tiwala ang palasyo na matutugunan ng Tripartite Wages and Productivity Board ang issue. Actually, ang direktiba lamang po ng ating Pangulo ay sundin po kung ano yung nasa labor code. At sa ganito po kasing pagtataas ng sweldo po, kinakailangan din po natin kasi madinig lahat ang employers, employees, para po mabigay po natin ang mga mas maganda at reasonabling sweldo po para sa kababayan natin. Yan po ay ngayon po ay pending po, kung di ako nagkakamali, sa Kongreso. So hintayin na lamang po natin kung meron po silang magiging resulta sa kanilang gagawin pong legislation. Mas pinaigting pa ng pamahalaan ang paghahanda sa posibleng pagtama ng The Big One sa Pilipinas. Ang detalye sa Balitang Pambansa ni Kenneth Pasyente ng PTV Manila. Kasunod ng malakas na lindol na yumanig sa Myanmar at Thailand na kapwa-karatig bansa ng Pilipinas, mas doble kayod ngayon ang pamahalaan sa paghahanda sa posibleng pagtama ng The Big One sa bansa. Sinabi ng Department of Public Works and Highways na patuloy ang kanilang ginagawang assessment sa mga gusali, paaralan, tulay at iba pang istruktura para matiyak na ligtas ang mga ito oras na tumama ang malakas na lindol. Katunayan, nakatutok sila ngayon sa retrofitting lalo na sa Metro Manila para matiyak na handa ito sa pagtama ng The Big One. So as of to date po, nakapag-assess na kami ng more than 21,000 public buildings na ito ay marami dito i-recommend na namin for retrofitting. Pero meron na rin kaming natapos na retrofitting. Ang ibig lang sabihin ng retrofitting ay iakyat ang kanyang standards para sa international earthquake standards. Yun po. Nagbibigay rin ang DPWH ng technical assistance sa Transportation Department para masiguro naman ang structural integrity ng railway transits. Kailangan po nating makipag-ugnayan sa DOTR. Sila po yung namamahala ng MRT at LRT. Pero kapag hiningan po nila kami ng tulong para tulungan ng mga inhinyero nila at i-assess yung structural integrity ng mga infrastructure, including ports, airports, kami po naman ay handang tumulong. So, meron po silang sariling technical team. At minsan, humingi po sila sa amin, especially in the review of the plans at assessment ng kanilang mga infrastructure. Nakakalat na rin ang nasa 2,000 equipment ng ahensya. Gayon din ang kanilang iba pang quick response assets bilang bahagi ng kanilang contingency plan. Ang DOST at PHIVOLCS naman, pinaiigting pa ang nationwide simultaneous earthquake drill para mas maihanda ang mga Pilipino sa posibleng pagtama ng The Big One. Gayunman, binigyang diin ng OCD na hindi lang natatapos ang kahandaan sa pag-dock, cover and hold, kung hindi ang katatagan ng mga bahay at gusali para matiyak ang kaligtasan ng lahat. Kaya dapat matutukan ang pagbibigay ng permit sa mga itatayong gusali. Sa tulong na rin yan ng mga lokal na pamahalaan at matiyak na alinsunod ang mga ito sa building code. Yung itatayo pa lang, ang dapat talaga, sundin na nito yung strict provisions of the building code. Na kaya nitong matatag ito, sapat para kahit gano'ng kalakas ang lindol hanggang 8.5 magnitude, kayanin. So yung itatayo pa lang, yun yung hiningi ng tulong ng ating Office of the President, na yung mga LGUs natin ay nasa balikat po nila yan primarily. Tulungan tayo masigurado na ibibigay nilang construction permits ay tama at yung occupancy permits ay dapat tama rin, meaning yung plano ay ginawa. Kasi iba po yung plano, iba sa implementation. Pinatitiyak din ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. sa lahat ng ahensya na magkaroon ng long-term solution sa paghahanda sa The Big One. Mula PTV Manila, Kenneth Pasyente, Balitang Pambansa. Samantala, nakatakdang dumating sa Myanmar ang pangalawang batch ng contingent ng Pilipinas para tumulong sa humanitarian and disaster response efforts kasunod ng malakas na lindol doon. Ang detalye sa Balitang Pambansa ni Gav Villegas ng PTV Manila. Halos 3,000 ang bilang ng mga namatay sa pagtama ng magnitude 7.7 na lindol sa Myanmar, habang higit 4,600 ang mga nasugatan at 370 naman ang nawawala. Nagdeklara na ang military government ng Myanmar ng 1 linggong pagluluksa. Inaasahan na darating sa Myanmar ang ikalawang batch ng contingent ng ating bansa na tutulong sa humanitarian and disaster response efforts doon.
Binubuo ito ng 47 personnel na magmumula sa Philippine Air Force, Bureau of Fire Protection, Department of Health, Department of Environment and Natural Resources, Office of Civil Defense, sakay ng C-130 na patungong Naypyidaw. Samantala, dumating na kagabi sa Mandalay sa Myanmar ang Composite Assistance to Nationals Team para alamin ang sitwasyon ng mga Pilipino doon. Ayon sa ating embahada sa Myanmar, nakikipag-ugnayan na sila sa coordinator mula sa Filipino community at agad na nagtungo sa site kung saan huling nakita ang 4 na Pilipinong nawawala. Wala pang kumpirmadong Pilipino na na-rescue o na-retrieve mula sa site. Mayroong tinatayang 2,000 Pilipino ang nasa Myanmar, ngunit hindi tiyak ang bilang na ito dahil na rin sa mga scam hubs kung saan may mga Pilipino ring biktima ng human trafficking. Para sa mga nawawala ng Pilipinong kaanak sa Myanmar, mangyaring ipagbigay alam sa embahada sa pamamagitan ng numerong maaaring tawagan na nasa inyong TV screen. Samantala, iniulat ng Department of Foreign Affairs na walang naapektuhan Pilipino sa naging malaking sunog sa isang gas pipeline sa Putra Heights sa Puchong, Malaysia. Ayon sa DFA, hinihintay pa nila ang opisyal na ulat mula sa ating embahada sa Kuala Lumpur. Nagpaalala rin ang embahada sa ating mga kababayan sa Puchong na mag-ingat at maging mapagmatsyag. Ayon sa pinakahuling ulat, aabot na sa higit 100 ang bilang ng mga nasugatan sa nasabing insidente. Para sa mga Pilipinong naapektuhan ng sunog ay mangyaring tumawag o mag-email sa embahada na makikita sa inyong TV screen. Narito rin ang contact number ng Migrant Workers Office na maaari ring tawagan ng ating mga kababayan na nasa Malaysia. Mula sa People's Television Network, Gabo Milde Villegas para sa Balitang Pambansa. Dahil sa ipinadalang rescue team ng pamahalaan sa Myanmar, umaasa ang pamilya ng mga OFW na muli nilang makakapiling ang mga nawawalang kaanak dahil sa lindol. Yan ang Balitang Pambansa ni Zef Bosongan ng Radyo Pilipinas. Para hindi na dumagdag sa iisipin ng pamilya ng mga nawawala pa ring OFW sa Myanmar, bumuo na ng group chat ang Department of Migrant Workers para hindi sila mabiktima ng maling impormasyon hinggil sa nagpapatuloy na search and rescue operations sa nangyaring lindol sa naturang bansa. Na sa GC namin na doon namin kukunin ang mga reliable sources, mga legit kasi ang daming matatanggap kami ng mga fake news, then minsan masaya kami, minsan malulungkot na naman, ganon, na hindi na-validate. Bahagya ring gumaan ang pakiramdam ni Nanay Hermosilla matapos makarating sa Myanmar ang rescue team ng Pilipinas para tumulong sa mga biktima ng lindol. Hiling niya sa pamahalaan, huwag tumigil sa paghahanap sa kanyang anak at manugang at sa 2 pang OFW na hinahanap pa rin hanggang sa ngayon. Sana po may pagpapatuloy hanggang makikita itong 4 na mga anak, mga missing. At saka hindi po kami bibitawan hanggang mabigyan ng linaw na hantungan ang sitwasyong ito. Iyon po. Sa tulong ng pamahalaan sa pangunguna ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr., hindi pa rin nawawala ng pag-asa si Nanay Hermosilla na muling makikita at makakapiling ang mag-asawang OFW. Mula sa PBS Radyo Pilipinas, Zef Bosongan para sa Balitang Pambansa. Tiniyak ng Commission on Election na makaboboto pa rin ang mga Pilipino sa Myanmar matapos ang pagtama ng malakas na lindol doon. Yan ang Balitang Pambansa ni Luis Erispe ng PTV Manila. Matapos ang matinding pinsala na dinulot ng lindol sa Myanmar, ang Commission on Elections gumagawa na ng paraan para matiyak na makakaboto ang mga Pilipino sa naturang bansa. Katunayan niyan, imbis na internet voting, postal voting o pagboto gamit ang balota at automated counting machines na ang magiging pagboto roon. Sa Myanmar po, maliwanag na po doon, postal voting po tayo. Papadala pa rin namin yung mga balota sa ating mga kababayan. Mahigit 300 lang po sila, 320 kung di tayo nagkakamali. And therefore, hindi po internet voting na ang ating pong papatupad doon, kundi postal voting. Sa kabuuan, nasa 370 ang mga Pilipino sa Myanmar. Mabilis lang naman ang pag-iimprenta ng mga balota ng COMELEC para sa kanila, kaya agad din silang mabibigyan ng balota. At sa Biyernes, inaasahang nakalinya na rin sila para mapadalhan naman ng mga automated counting machines. Naka-diplomatic pouch po siya para sigurado, protektado, and secure yung ating mga balota. Yung mga makina po, magsisimula ang deployment ngayong pong April 4.
Sa Thailand naman, kung saan may 8,203 na mga Pilipinong botante, mananatili pa rin ang internet voting dahil maayos naman anya ang kalagayan ng mga Pilipino roon at ang linya ng komunikasyon. Tayo po ay mag-internet voting pa rin sa kanila. Bagamat paminsan-minsan, sinabi nila meron pa rin silang nararamdaman ng mga aftershock dun sa lugar na yan. But just at the same time, stick pa rin tayo sa kung ano talaga yung dapat na paraan ng pagboto natin sa mga kababayan. Patuloy din ang paghihikayat ng COMELEC sa mga Pilipino sa ibang bansa na mag-enroll para sa internet voting. Sa huling datos ng COMELEC, nasa 17,323 pa lang ang nag-e-enroll na botante sa ibang bansa. Mag-enroll na po tayo, nandiyan po lahat yung link na kung saan kayo pwede mag-enroll. Sa April 13, inaasahang magsisimula na ang pagboto ng mga Pilipino abroad. Magtatapos ito hanggang May 12. Kahit naman nagbobotohan na, bukas pa rin ang enrollment ng internet voting hanggang sa May 7. Mula sa PTV Manila, Luisa Erispe, Balitang Pambansa. Samantala, nangako ang Malacanang na tutulungan ang mga Pilipinong nakakulong pa rin sa Qatar matapos arestuhin dahil sa paglahok sa hindi autorisadong kilos protesta para kay dating Pangulong Rodrigo Duterte. Sabi ng Department of Foreign Affairs, pinalaya na ang 3 menor de edad na nakulong pero nasa kustudiya pa rin ng pulis ang kanilang mga magulang. Tiniyak ng palasyo ang patuloy na suporta sa mga inarestong Pinoy. Inalok na embahada ng Pilipinas na pansamantalang kupkupin ang kanilang mga anak. Una nang sinabi ng Malacanang ang paghatid ng legal assistance at care packages para sa kanila. Hiniling po ng ating embahada na kung ating maaaring maalagaan, pero yung ibang mga parents po ay iniwan daw po ang ibang mga bata sa kanilang mga napagkakatiwala ang mga kaibigan sa nasabing bansa. Pero umasa po ang mga kababayan natin, kahit po yung mga kapag-anak nila dito na nasa Pilipinas, hindi po titigil ang ating pamahalaan na tumulong. Tiniyak ng pamahalaan na walang anumang lahi ang mahaharas sa harap ng ingay politika sa bansa. Tugon ito ng palasyo sa inilabas sa travel advisory ng China na nagpapaalala sa mga Chinese citizen na nagnanais magtungo dito sa bansa na mag-ingat sa magiging pasya. Giit na Malacanang hindi mang-target ang Pilipinas ng isang partikular na lahi para iharas. Bagkus welcome ang lahat sa bansa maliban sa mga individual na walang pakay kundi ang gumawa ng krimen. Malamang po nasasabi po nila ito dahil sa ating pagpapatupad dito sa Pogo na dapat ay mawala na sa atin at karamihan po dito ay mga Chinese nationals. So malamang po ay isa ito sa nagiging issue po. Pero muli, ang DFA po ay open po for discussion regarding this at i-assure natin muli ang China na wala po tayong tinatarget na particular national. Pinawi ng palasyo ang pangamba sa gitna ng sunod-sunod na military drills sa paligid ng Taiwan. Pero maigi daw na maging handa, gaya ng sinabi ni AFP Chief General Romeo Browner Jr. Yan ang balitang pambansa ni Patrick De Jesus ng PTV Manila. Handa at may contingency plan ng pamahalaan na sagipin ng mga Pilipinong nasa ibang bansa na maaring maipit sa gulo. Ito ang tiniyak ng Armed Forces of the Philippines. Kasunod na naging pahayag ni AFP Chief of Staff General Romeo Browner Jr. na maghanda ang mga sundalo sa posibilidad ng Taiwan invasion. Sabi ni Browner, hindi maiiwasang madamay ang Pilipinas kapag sinalakay ang Taiwan. Partikular na rito ang pagsagip sa nasa 250,000 na OFWs na pangungunahan ng mga sundalo sa AFP Northern Luzon Command. Ito ay kasama sa mandato ng ating AFP to look after the welfare of the Filipino people wherever they are around the world. So hindi lamang naman barko, pwede naman by aircraft or by providing advanced teams to be able to help them consolidate kung sakali man may mga repatriation efforts ang gobyerno natin. Mahirap naman kung maabutan tayo na hindi tayo prepared. Ayon sa isang eksperto, may basihan ang naging pahayag ni Browner, lalo't dati na ring sinabi ng China na nais silang magkaroon ng reunification ang Taiwan. Yung kakulangan ng dialogo sa pagitan ng dalawang panig ay nakakabahala kasi yung risk ng miscalculation, misunderstanding ay tumataas. Nagpapatuloy ang military exercise ng China sa paligid ng Taiwan na tinawag na Strait Thunder 2025-A na nakatuon sa regional control, joint blockade, and precision strike ayon sa Chinese PLA Eastern Theater Command. Ayon sa Ministry of National Defense ng Taiwan, nadetect ngayong Miyerkules ang nasa 76 na PLA aircraft
15 PLA Navy vessel at 4 pang barko mula China. Sabi ng palasyo, wala pa namang dapat ikapangamba ang taong bayan. Tama lamang po na magkaroon po siya ng reminder sa buong troops, pati na din po sa taong bayan na we should always be prepared in all contingencies. Kung mangyayari pan po yan, hindi po tayo dapat magtulog-tulog sa ating posisyon at sa trabaho, lagi po tayo handa. Samantala, binuntutan ng Philippine Coast Guard ang Chinese research vessel na nasa loob ng archipelagic waters ng Pilipinas at huling namataan 15 nautical miles mula sa silangang bahagi ng Calasguen, Palawan. Nag-deploy ng Islander aircraft o PCG pero hindi sumagot ang naturang research vessel na Songhang ng radyohan. They might just be invoking the right of innocent passage, but we also advise them that they're not authorized or allowed to carry out marine scientific research within our own archipelagic waters. Inaprubahan naman ng US State Department ang posibleng pagbenta sa Pilipinas ng 20 F-16 fighter jets at iba pang kagamitan na nagkakahalaga ng $5 billion. Sa inilabas sa pahayag ng US Defense Security Cooperation Agency, pagsuporta raw ito sa national security at foreign policy ng Amerika na palakasin ng kanilang strategic partner gaya ng Pilipinas. Nang tanungin para sa kumpirmasyon, sinabi ng Department of National Defense na wala pa silang natatanggap na opisyal na notice sa nasabing desisyon ng US. Ayon sa AFP, patuloy nilang gagampanan ang kanilang tungkulin na protektahan ng bansa habang hinihintay ang mga karagdagang kagamitan. Noong nakaraang taon, inaprubahan ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang Multi-Role Fighter Jet o MRF Acquisition Program para sa Philippine Air Force. Mula sa People's Television Network, Patrick De Jesus, para sa Balita, Pambansa. Muling binigyan diin ng palasyo na walang itinatago ang pamahalaan sa gitna ng hindi pagdalo ng ilang opisyal sa ikalawang pagdinig sa Senado ukol sa pag-aresto kay dating Pangulong Rodrigo Duterte. Ayon kay PCO Undersecretary at Palace Press Officer Attorney Claire Castro, sapat na ang mga naisagot ng government officials sa mga naunang pagdinig. Sa liham sa Senado, binigyan diin ni Executive Secretary Lucas Bersamin ang Executive Order No. 464 kung saan nakasaad na executive privilege ang komunikasyon sa pagitan ng punong ehekutibo, mga opisyal ng gabinete, maging ang mga tagapayo ng Pangulo. Wala naman pong tinago dahil sapat na po yung napakahabang oras nung unang hearing para po masabi ang dapat na masabi po ng ating mga cabinet officials patungkol po dun sa pag-surrender kay dating Pangulong Duterte sa ICC. Samantala, walang nakikitang problema ang isang prosecutor ng Kamara dumaluman o hindi si Vice President Sara Duterte sa impeachment trial. Sa ngayon, 80% na nakahanda ang House Prosecution Panel at umaasa silang masisimulan na ang paglilitis sa lalo madaling panahon. Ang detalye sa Balitang Pambansa ni Mela Lesmoras ng PTV Manila. Nasa 80% na ang kahandaan ng House Prosecution Panel para sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Ayon kay House Deputy Majority Leader Lawrence Defensor, isa sa mga prosecutor ng Kamara, inihahanda na nila ang kanilang testimonial at documentary evidence at nagdaos na rin sila ng mock trial. Maging ang mga posibleng isasagot nila sa defense team, inilalatag na rin nila. Pero ang Vice-Presidente nasa The Hague, Netherlands pa rin ngayon. Wala namang nakikitang problema rito si Defensor. VP Sara can choose to attend or not to attend the impeachment trial as long as she is represented by her counsel. During the trial can proceed kahit wala siya. But remember, her personal appearance would say a lot with respect to her accountability, with respect to transparency in the trial. Sa isang survey na isinagawa ng Center for Student Initiatives, lumalabas na mayorya o 84.8% ng mga college student ay naniniwalang dapat na umanong mapatalsik sa pwesto ang Vice-Presidente. Para kay Kabataan Party List Representative Raul Manuel, patunay ito na dapat na talagang masimulan ang impeachment trial. It's high time na makinig na rin ang Senado bilang isang institusyon sa hinaing na ating mga estudyante at mga kabataan at
Huwag nang tingnan na para bang yung mga kabataan natin ay nagbabrat lamang na atat na magsimula yung trial. Kasi ito ay sa interest din naman ng ating mga kababayan. Sabi naman ni House Assistant Majority Leader Jay Kong-hoon, mas mainam din kung haharapin na lang ng Vice Presidente ang mga aligasyon laban sa kanya. Dati nang pumalag si VP Sara laban sa mga pagdinig ng mga kongresista at idinulog na rin niya sa Korte Suprema ang naging pagpapa-impeach sa kanya. Mula sa PTV, Melalas Moras para sa Balitang Pambansa. Samantala, mag-e-export ang Pilipinas ng mahigit 66,000 metriko toneladang asukal sa Amerika. Ayon sa Sugar Regulatory Administration, ito ay alinsunod sa Sugar Order No. 2. Gayunpaman, may itinakdang kondisyon sa mga importer kung saan kailangan muna nilang bumili ng asukal sa local sugar farmers bago nila makuha ang kaparehong alokasyon ng imported na asukal. Maganda rin umano ang timing ng pag-e-export sa harap ng peak season ng lokal na produksyon ng asukal mula Enero hanggang Marso. Tiniyak naman ng SRA na tutugon sila sa istriktong quality control sa asukal ng USA. Yung sinulat po natin is 66,000. Yung sagot po nila is 66,235 metric tons. Asahan na mas maraming trabaho para sa mga Pilipino. Ito'y matapos tumaas ng mahigit triple ang inaprobahang investment ng Philippine Economic Zone Authority sa unang bahagi ng 2025. Ayon sa PEZA, malaking bahagi nito ang pagsisikap ng administrasyon ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. na makahikayat na mas maraming mamumuhunan sa bansa. Ang detalye sa Balitang Pambansa ni Harley Valbuena ng PTV Manila. Mahigit triple ang itinaas ng investments na naaprubahan ng Philippine Economic Zone Authority sa unang bahagi ng taon. Ito ay dahil na rin sa pagsusumikap ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. na makalikom ng mas marami pang investments sa Pilipinas. Sa inilabas na datos ngayong Miyerkules, umabot sa 58.94 billion pesos ang investment approvals ng PEZA sa first quarter ng 2025. 294.26% ang itinaas nito mula sa 14.95 billion pesos investment approvals sa first quarter ng 2024. Kabilang sa mga naprobahan ay 66 na bagong proyekto at expansion projects. Karamihan ay nasa manufacturing at IT BPM. Inaasahang lilika ito ng 16,000 trabaho para sa mga Pilipino at $497.46 million projected exports. Malaking bahagi ng aprobadong investments ay nasa Region 4, Metro Manila, Region 3 at Region 7. Ayon kay PEZA Director General Tereso Panga, ang masiglang pagpasok ng investments ay bunga ng masigasig na pagsusulong sa Pilipinas bilang investment destination, kakibat ng fiscal incentives sa ilalim ng Create More Law at iba pang insentibo para sa investors. Naniniwala ang PEZA na magpapatuloy ang pagtaas ng investments sa susunod na mga buwan, lalo't may mga investors na mula Amerika, Japan, China, Taiwan at Spain ang nagpaiwatig ng interes na mamuhunan sa eco-zones ng bansa. Mula PTV, Harley Valbuena para sa Balitang Pambansa. Samantala, natuwa ang mga magsasaka ng sibuyas sa Ilocos Norte kasunod ng dagdag kita sa kanila sa pamamagitan ng contract farming deal. Ang detalye sa Balitang Pambansa ni Jude Pitpita ng Radyo Pilipinas, Lawag. Nung araw, mahirap namin ibenta yung mga malalaking sibuyas. Ito na ang sagot ng problema namin, yung may pagbebentahan kami. Isa si Kuya Willie sa mga magsasaka ng sibuyas dito sa Pasukin, Ilocos Norte na nasasabik dahil sa wakas may bibili na rin ng mga malalaki nilang sibuyas. Sa tulong ng Mariano Marcos State University at Provincial Government, hindi na masasayang ang mga nare-reject sa merkado na mga oversized white onion nilang ani. Institutional buyers na nakuha ng Department of Agriculture. Sa katunayan, nasa 100 tons ng sibuyas ang ipinangako ng DA na i-deliver sa Laguna at buffer stock para sa contract growing agreement ng MMSU at isang fast food chain. Ang ating commitment na tutulungan ang mga magsasaka ng sibuyas upang mapahusay ang kanilang pagsasaka at magbahagi ng kaalaman upang mas mapalago ang industriya ng white onions sa Ilocos.
Sa tulong din ng MMSU, tuturuan ang mga magsasaka na gumamit ng mga makabagong teknolohiya para maabot ang target nitong dami at kalidad ng sibuyas na magpapataas sa kanilang kita. Ang nasabing programa ay bilang pagtalima sa utos ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. na gawing maginhawa ang buhay ng mga magsasakang Pilipino. Mula PBS Radyo Pilipinas Lawag, Jude Pitpitan para sa Balitang Pambansa. At dyan po nagtatapos ang 30 minutong ulat sa bawat sulok ng bansa. Samahan niyo kami muli mamayang alas 9:30 ng gabi para sa updated at pinalakas pang balitaan. Ito ang pinalawak na puwersa sa pangunguna ng Presidential Communications Office, kabilang ang Philippine Information Agency, Philippine News Agency, Philippine Broadcast Service, Radyo Pilipinas, IBC at PTV. Mula sa PTV, ako po si Joshua Garcia. Hatid sa inyo ang komprehensibong paghimay sa mahalagang usapin dito lang sa Balitang Pambansa.